Ganon, kung magkano ginastos ko. Hindi na siya kung paano kong gagawin. Ay, yung gate papalitan ko kasi parang ang lambot niya. Marilaw yan eh. Tapos dyan na lang pinakabit ko na tinuloy. So in the future, bubuhayin ko to. So kung ako tatanungin, ito yung karwasyan kung magkano inabot niya kasi all in all. Ito mismo syempre. Alright, so date now is April 6, 12:11 ng tanghali. Ayan. Papunta tayo doon sa ating ginagawa sa site, sa ating ginagawang car washan. Ayan. So bibidyoan ko siya, tapos pakita ko yung kung paano siya sinimulan, paano siya ano siya nung umpisa, di ba? Ganon, kung magkano ginastos ko sa pag-iba kasi dati siya may bahay. Tapos giniba yung bahay, tapos pinatayuan ng parang car washan. Ayun. So i-breakdown ko yung buong details soon. So ayan, punta na muna tayo dun sa bahay para makakita rin natin kung ano yung itsura niya. So yan yung buong car washan. Ang size niya is 125 square meters. And then ayun, yung parang doon, yun yung magiging office. Tapos niyan, sa harap kung nasa yung semento, dyan magiging detailing. Tapos dito, sa right, kung saan yung tabi ng detailing tsaka office, 4 na kotse ang ipaparado dyan. Yung mga kotse pang buy and sell na dyan ipaparada. Tapos ito, yan, yung buo na yan, gate na yung parang screen. Basta kita mo yung loob pag sinimulan natin yan. Kita mo yung loob kahit sarado na. Tapos bubuksan pa rin ilaw kahit nakasarado na yung car washan. Para yung mga coaching pambenta andun pa din, kita pa rin ng mga dumadaan. Alright, so another update dito sa car washan natin. Date now is July 9, 2024. Mga 2 months or tama ba? 2 months yata or 1 month after nung completion nung pagbuo nitong buong car washan. Ipapakita ko sa inyo yung nung tinayo ito, tsaka yung mga gamit na kasama nung ginawa to.
yung contractor na gumawa nitong nagtayo nitong carwashan, meron siya mga car wash business din. So kaya sa kanya na kami nagpatayo. So parang may idea na siya kung paano ang gagawin. So ayun, so far okay naman. Binigyan niya kami ng package deal. Kung magkano, mamaya ako na sasabihin sa dulo ng video kung magkano lahat yung parang breakdown. Hindi naman siya super detailed pero itatry kong sabihin ng detalyado sa inyo. So let's go. Papakita ko sa inyo yung buong finished product ng carwashan. And then yung mga gamit, tsaka yung mga, ito, yung office, yung detailing room, yung pinaka-carwashan, yung banyo, barak sa taas, ayun. So, ito yung detailing room. Okay na siya, nalagyan ko na siya ng grid tiles. Hindi pa siya fully kompleto. Gaya ng mga saksakan, kailangan ko lagyan ng saksakan dito. Tapos may gripo, ayan. And then ito, outside yan dun sa package nung buong magano ng carwashan, yung honeycomb light. Tapos itong grid tiles, ano din to, outside din to doon sa ginastos ko sa pagpapatayo. Hindi naman siya kasama sa buong package. So, hindi ko siya pero hindi ko yung mabibigyan ng idea. Pero mostly ng mga malalaking sasakyan, kasya naman dito. Kung ako siguro yung tatanungin, mga ano to, siguro mga 50 square meters, rectangle shape. Ito yung pinaka-detailing. So, kasyang-kasya kahit yung mga malalaking sasakyan, yung mga lifted na FJ o kaya yung mga Land Cruiser, kasya dito yan. So, lipat tayo sa kabila, papakita ko yung mga compressor tsaka yung mga foam wash na machine. Tapos, ito kung mapapansin nyo, yung mga ilaw na to, kasama na yan doon sa package nung contractor ko. Tapos, including ito, compressor yata tawag dyan. Parang ito yung nagpapacirculate nung kasi ito yung talaga nung sabon, foam wash, pinaka-tangke. Ayan. Ito, banyo kasi to dapat. Pero, ewan ko ba hindi tinuloy. So, in the future, bubuhayin ko to, banyo na to, para para banyo ng customer. Tapos, ito yung dalawang drum, tapos dalawang pump. Na, tinakpan ko lang muna ngayon kasi ito yung mga ginigiba yung kalsada. Tapos ito lababo, parang ginawa ko lang. Tsaka lutuan. Ito, galing sa bahay itong lababo na to. Inuwi ko lang dito. Galing Marilao yan eh. Tapos dyan na lang, pinakabit ko na dito sa mga tao na bubo. Tapos ito yung barracks. Parang tulugan ng tao. Takot ata. Hindi siya gano'ng kita sa sa lens kasi hindi masyadong wide. Pero medyo maluwag siya eh. Kahit nga mga 4 na tao kasi siguro dito eh. 4 o So, in the future, papatakpan ko yun. Kasi parang pinapasok yata ang tubig yun, tsaka yung Ito yung pinakabubong naman, yung buong karwasan yan. Yung gate papalitan ko kasi parang ang lambot niya. Yung signage, pinagawa ko yan, outside yan doon sa budget nung contract namin doon sa pagpapatayo nitong car wash. Ayan, so ito yung office natin. Office/bahay ko na rin. Kasi sa ngayon dito ako natutulog. Dito ako naglalagay araw-araw. Para bantayan na rin yung yung car wash, syempre. So, syempre ito yung office kasama yan sa sa package din namin ng contractor. Pero yung mga lahat ng laman nito sa loob, hindi na. Including yung banyo, yan kasama pa yan kahit paano. Yan, medyo madumi lang, pagpasensyahan nyo na. Ito lang siya. So, napakasimple. May bowl lang doon, tapos yan, Edoro. Tapos, anyway, pero lahat ng gamit dito, syempre hindi na. Hindi ko naman na-explain yung kung magkano yun. Lahat inabot, pero yung iba, magigis ko na kung magkano sila. Kaya itong AC na to, yan, syempre outside yan doon sa budget. TV, mga gamit dito. So ngayon, i-breakdown na natin yung price nung lahat
kung magkano siya inabot. And then, actually ako wala akong idea eh. So habang ginagawa namin to, doon ko pala din malalaman kung magkano talaga inabot ito lahat-lahat. So, ayun no. Ang unahin ko lang munang i-mention is yung mga kailangan mo na bilhin na hindi kasama doon sa mga kontra ko, gaya ng yan, honeycomb lights. Yung honeycomb lights na yan, inabot siya ng, yan, nagre-range siya ng 6 to 8,000 pesos. Tapos yung grid tiles naman, depende eh. Kasi ang bili ko dyan is, actually napagbilang ko ng grid tiles na yan, binibenta nila, parang 59 ba? O 69 yata isa. Parang 8 by 10 feet ata yung kinuha ko. Or 10 by 12 feet. Basta inabot ako ng 10,000 doon sa grid tiles. Ang kaso, hindi ko pa sinagad. Dapat pala yung pinakabuong floor nung detailing. Talagang sinagad ko nung ano. Pero baka in the future, ipi-fill ko na yung mga kulang nung grid tiles. So, tingin ko gagastos ako mga 5,000 ulit. Mga ganyan. Para punuin yung buong flooring ng detailing. So, yung signage ko, nasa labas, inabot siya ng 15,000. Kung mapapansin nyo, medyo manipis. Kasi hanggang dun lang talaga yung mapaglalagyan nung signage. Nung una, plano namin sana sa ibabaw ng bubong. Sabi ko baka masyadong pangit tignan o kaya masyadong mataas na. Pero nung kailan lang may nakita ako nasa ibabaw ng bubong yung signage. Okay naman din pala siya. So sana pala ganun na lang din ginawa ko. Pero okay lang. Maganda naman yung pinaka-signage niya sa labas. Tsaka may kasama na siyang ilaw na 3. Solar lights siya. Tapos the remote control. Mapapatay mo kung ano, kailan mo gusto. Tapos kaya isa-set mo ng paggabi, automatic nagbubukas, ganyan. Yung tarpaulin, basta yung ganun kalaki, naabot siya ng 500 pesos. Ako naman, okay na ako sa mga ganyan size. Tsaka, hindi lang, sa ngayon kasi yan lang ang tarpaulin ko, pero in the future, dadagdagan ko pa yan. Kasi wala pa dyan yung pricing ko ng mga ceramic coating, yung, basta yung mga ibang services na i-offer natin, wala pa dyan. Kaya, yung pinaka nandyan lang ngayon is yung mga car wash lang, vapping, engine wash, mga ganun lang muna ngayon. So, pagdating naman dito sa mga yan, ito pa pala, ang isa mong kailangan pag may karwasyan ka na is yung mga sabon. Sabon, chemicals, tire block, ayan. So, ang pinaka kailangan mo dyan is yung sabon. Yung ilalagay mo dun sa may, yung sa sprayer, foam sprayer. Hindi ko maano eh, depende sa inyo kung saan kayo kukuha. Pero, yung una kong sabon na 20 liters, is ang nagtanong-tanong ako, ang presyo niya is 3,500. Pero ito naman binili ko ngayon na bago, sa tropa din galing, 1,000 naman. So iba-iba yung presyo. I think nagre-range siya, yung 20 liters, nagre-range siya between 1,000 to 4K tingin ko. Depende sa brand na gagamitin nyo or sa sabon na gusto nyo. Tapos, andyan na yung mga tire block, yung engine cleaner, yung mga ganon. So, kayo din, depende rin sa inyo kung magkano gagastusin nyo dahil depende rin sa service ng karwasyan nyo kung magpapatayo kayo ng karwasyan na. Depende sa i-offer na mga service ng karwasyan nyo. Eto, kaya medyo ginanandahan ko lang konti yung office kasi yung mga transaction kasi, like yung, kunyari, nagbebenta ng mga sasakyan, gusto ko minsan dito itatransact. Ang plano ko kasi dito in the future, well, which is ginagawa naman na namin, parang gusto ko kasi maging ano to, showroom, mini dealership, showroom, / karwasyan na din. So, parang ganun yung gusto kong mangyari dito in the future. Kasi at the same time, nagbabuy and sell kasi kami. Tapos, so parang ito, yung pangalan niyang flagship, yung hindi lang siya basta karwasyan. Gusto ko makilala siya as showroom, dealership, bilihan ng used cars, gano'n. Kaya ito, yung office talagang inano ko maging maayos. Hindi naman maganda, maging maayos lang talaga. Para pagka dito gagawin yung mga pirmahan, transaksyonan. Ayan. Tsaka, kunyari, pagka may kotse kaming i-out, siyempre, lilinisin mo na dito. Fresh na fresh dapat bago iuwi ng customer. Ayan.
Tapos, siguro doon na tayo sa future plans. Marami. Nasa utak ko na lahat. Pero, sabihin ko na lahat kung ano yung mga, ang unang-una kong priority is yung banyo. Magkaroon ng banyo sa labas. Yung pinakita ko kanina na banyo parang hindi tinuloy. Gusto kong buhayin yun. Kasi, para kung sakaling yung mga tao din, doon na mag-CR, hindi na dito. Hindi kami makapag-opening na opening talaga, gawa nga nung kalsada na yan. So, pagkabukas niyan, pagkatapos niyang kalsada na yan, ang pinaka gagawin ko is magkakaroon ako ng parang opening talaga na may promo, may discount, ganyan. Ulit. Which is ginawa ko na nung una, kaso nagtagal lang siya ng 1 week, tas sinara na naman, gawa nga nung kalsada. Next is yung barak sa taas, baka papaayos ko lang ng konti yun. Hindi ko na siguro mami-mention lahat ng gusto kong gawin dito. Pero ang akin lang, gusto ko maging siya. In case naman na bumalik ako sa US, gusto ko latag na latag talaga siya bago ko iwan to. At ipaalaga sa mga kamag-anak ko. Para lang, pag sila na yung nag-handle nito, hindi na sila mahihirapan. Gaya ng pinagdadaanan ko ngayon. Yan yung mga, syempre dadagdagan ko talaga in the future yung mga equipments ko pang detailing, like ceramic, yung ceramic coating, mabusisi yan, tsaka maraming gamit na kailangan dyan, like yung chemicals yan, wala pa nga ako ng chemicals na yan Ganap pa ako ng okay na product at okay na supplier din, tapos sisimulan ko na rin yung, actually doon ko gusto mag-focus sa ceramic coating. So kung ako tatanungin, ito yung karwasyan kung magkano inabot niya as in all in all. Ito mismo syempre at the end of the day, depende sa inyo yan. So yun, binigyan ako ng contractor ko ng deal na 600,000. Tapos, tinry ko naman siya tawaran ng 580. And then, pumayag naman siya. Ngayon, iba-iba yan. Hindi ko sinabing ganito. Pag kayo, nagpatayo kayo ng karwasyan, ganito gagastusin nyo. Depende sa inyo yan kung paano nyo iba-budget. Decent naman yung price, tingin ko. Fair naman. Kasi kasi itong karwasyan na to, matagal lang nasa utak ko to, yung mga 5 years ago na Kumbaga parang ngayon lang talaga nangyari. Nung nagtatanong-tanong ako, noon pa, tinatanong-tanong ko na yung pinsan ko noon sa mga kakilala niya kung magkano abutin, ganyan. Ang lagi ko naririnig, 700,000. Ilang taon na yon. Tapos ngayon, 2024, nagpatayo tayo, tas wala naman 700,000 ginastos ko. Siguro dahil kasi maliit lang yung area ko, pero depende. So, ayun lang, para magka-idea lang kayo kung magkano maabutin sa inyo pagka nagpatayo kayo ng karwasyan. So, gaya sinabi ko, hindi naman lahat pare-parehas. Depende yan sa inyo. Ayun, so see you guys sa next vlog, and then have a nice day, guys. Peace.